At kaugnay niyan, Kumbachero, ay may pahayag ang Movement for the Restoration of Peace and Order sa pamamagitan po ng civic leader at philanthropist na si Teresita Angsi. Kaugnay nga po ng pagdukot sa negosyanteng Filipino-Chinese at sa driver nito, pagdukot at pagpatay. Nasa linya po natin si Ma'am Teresita Angsi. Ma'am Tessie, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga naman sa inyo, Katunying at Ka Jerry. Opo. Pangatlo na po, ayon po sa inyo, pangatlo na po ito in just span of 5 weeks, itong kaso po na to ni Mr. Ke? Opo, no? yung talagang kidnap for ransom, no? Kasi nag-umpisa doon sa 14-year-old na bata, yung boy. The day he was rescued, no, right the same day, may kinidnap na isang Chinese businessman. Pero, small, hindi naman natin pwede sabihin small time. May-ari lang siya ng food kiosk, no? Yung food kiosk. Hindi nga namin alam kung paano siya na-target. But he paid ransom at na-release naman, ano? Magkano po binayad nun yung owner ng food kiosk na yun? It's less than $1 million, ano? Pero, Tunying, this is now my chance also. Dati naman, in the height of kidnapping, nag-issue kami kasi ng mga protocols on how to report kidnapping. Parang sabi namin, hindi na kailangan sabihin yung magkano yung demand, magkano binayad. Kasi, you are just teaching the criminals yes. na kaya yung ganon, na magbayad ng ganon. Di ba? Parang makakahikayat pa. Yun, makaka-encourage pa ng mga kidnappers yan sa susunod pag narinig yung kung gaano kalalaking pera ang involved. Ma'am Tessie, balikan ko lang yung binanggit mo kanina. Maliit lang talaga, no? Maliit lang. Itong second case, maliit lang kasi gusto rin namin ipaalam Apa. na kung talagang pera, sometimes you really have to parang pag-isipan ninyo kasi when you pay big, you're giving logistics for even more kidnappings. Tama po kayo doon. Okay, balikan ko po yung sinabi nyo doon sa una, yung bata, na-rescue ba talaga siya? Dahil laging yun ang pinagtatalunan ngayon eh. Hindi po. Talagang it was very clear na ni-release talaga siya. Nagbayad, tapos ni-release. Release. Yun ang lungkot, di ba? Unang-una, SILG reported how much is the demand. He reported how much was paid. Eh, galit na galit yung family doon sa mga pulis. Eh, hindi naman pulis ang nag-reveal. Ni-reveal kasi during the press con kung nasaan yung bata after the release. They gave the name of the hospital and the place where he is. You don't do that. Kaya kailangan siguro yung police natin mag-review ulit ng protocol on how to report kidnapping. Imagine ka, re-release lang ng bata. Sinabi mo, nandoon sila. Oo nga. So, di ba? Eh, hindi pa at large pa yung mastermind. And ni-report mo yung mastermind. Sabi mo, we are closing in on him in Central Luzon. So, what? You are giving him signal? Tumakas ka na kasi alam namin nasa Central Luzon ka. So ang laki ng so hindi pala nahuli yon. Wala ho palang nahuli doon sa na mastermind o mga culprits doon po sa 14 years old. Ang nahuli yung dalawang Pilipino na kumuha yung kumuha sa kanya at nilipat sa sasakyan. Yung dalawang Pilipino na yun nahuli po. Pero yung mastermind hindi ho. Wala. Kaya itong iniisip ng lahat na the same case kasi this exact amount ang demand, tapos yung down payment is exact amount as the SILG reported. Kayo po ba sa information nyo, the same group nga po ba ang may kagagawa nito? Ako,
I don't think so. Pero may mga connect sigurado sila. Mga criminal syndicates talaga yan na mga nagtatago at matagal nang pumapalag. Kasama yan yung sinasabi ni SILG, yung binigay pa niya, pati yung pangalan. Kasama dyan sa sindikato na yan. No? Kung nasaan siya, we don't know. Pero yung first time na nahuli siya, pinakawalan, multi-millions ang binayad niya. Kaya siya pinakawalan. Oh. Ito ho bang sunod-sunod na kidnap for ransom incidents na ito, Ma'am Tessie, ay sa tingin nyo konektado sa eleksyon? Yung sinasabi nila election fundraising, no, it doesn't. Magkano ang i-raise mo sa ransom to fund your election? More on connection niya sa election. Ang mga pulis natin are stretched too thin. Binilang ko kahapon yung nadaanan kong COMELEC checkpoint. I passed 6 of them. Okay. All of them, mga 6 or 7 policemen standing there doing nothing. 3 of them seated down on a desk looking at their cell phones. They didn't even look up nung tumigil kami sa tapat. They didn't even look up yung nagbabasa ng cellphone. Hindi nga kami nilapitan bakit kami tumigil So what kind of a checkpoint is that? And why do you need 7 to 8 people in a checkpoint daytime? So the criminals will capitalize on that. Oo nga. So, walang kwenta rin yung gun ban. Ang sinasabi niyo, mali ang pag-utilize sa kakaunti ng pwersa, mali pa gamit. Mali paggamit, mga campaign sorties, ilan yung dinideploy nating mga politician? Magka-campaign kayo, may pera kayo kumampanya, bakit hindi kayo mag-hire ang sarili ninyong security forces to secure your campaign sorties? That's a good point. Pero yung specific na ito ay fundraising para sa mga politiko, hindi po kanyon, hindi po you are ruling out that kind of angle. Mula sa poll sinasabi ko kasi magkano ang kayang ibayad ng tao. What is $1 million for a campaign parang to risk your campaign for let's say $1 million. I think it's far-fetched. Maybe sa mga rural areas mangyayari yan. Pero dito sa Metro Manila, I think it's far-fetched. Meron po bang active case ngayon without giving the details kung meron man? Wala sa ngayon. Opo. Yung Ma'am Tessie, yung binabanggit na ito ay ang involved dito sa mga kidnapping na ito ay mga Chinese din. Sila rin yung mga dating involved sa Pogo at sila rin ang naghahabulan at nagkikidnapan. Well, ilinaw natin itong si Mr. Anson Ke, he is a big time steel magnate. Wala siyang Pogo business. That was the first thing I cleared with the family nung nakausap namin on the day of the kidnapping. Kasi sabi namin, it's a different way of dealing with the matter kung Pogo related. Sabi niya, no, he is not in any way involved in any Pogos. So, hindi ko alam kung saan nanggaling yung report ng police na maaaring may connection sa Pogo. Yung mga kumidnap sa kanya, yung mga syndicates, yun ang mga may connection sa Pogo, for sure. Oo. Yung first two, may connection sa Pogo yun, Ma'am Tessie? Yung first one, yung isa pang malaki kasi nila sa police. Kasi nga, they are out by themselves through online. Tapos nireport na Pogo related sila. Kasi sabi nila, kakatulong, sinisira pa nila. Kasi ang online business is based on trust. Tapos kami, nabiktima na nga kami, biniktima pa kami all over again na sinabi na Pogo kami. Yung mga sindikato, ang Pogo relation is yung Houston Clark, Pogo.
Yan yung isang Napuputol. way back December, we alerted na the out-of-job Filipinos and Chinoys and Chinese Oo. na POGO workers, ano ang gagawin? The Chinese POGOs who cannot go home Oo. dahil Anong gagawin wanted dito? sila sa China, Oo. ano ang gagawin? Parang we are caught flat-footed. Mhm. Raid sila ng raid. Indiscriminate. Pati mga secretary, pati mga housekeeping staff, huhulihin nila during their raids. So, parang it has sown a lot of fear. Yung parking attendant sa isang building, nag-report sa building administrator, may dumating dito mga pulis, tinatanong, which unit ba dyan ang maraming Chinese para ma-raid namin? Anong klaseng yan? You so fear to the whole business, residential condominium yan. Yeah. Opo. Tsaka doon sa Chinese community mismo. So parang ang tinatarget talaga Chinese, mga Chinese, Ma'am Tessie. Yeah, siguro dahil yung iniisip nila yung capacity to pay. Oo. May pera. Pero yung second one, wala naman talagang capacity to pay yan. Yung wife ng victim, who is a teacher in a Chinese school, nangutang. Ang na-raise niya 200,000 lang. Nangutang pa siya to raise the few remaining pesos para mabayaran yung ransom. So ito naman, parang random abduction kasi araw-araw nandun. Meron po ba kayong nakikita na involvement ng mga men in uniform dito? Yung ang active siguro wala, pero marami yung mga wall na bodyguards and mga dating security officers na mga POGO concerns. They're now out of job. So, kahanap, married, merong desperate kasi naging sila high-end living So, yun yung mga involvement. Kasi ang mga nag-abduct Filipino, yung nagtapon ng cadaver, I'm sure hindi yung kidnapper nagtapon yan. So, meron silang the same people. So, sabi sa'yo, talagang yung we need talaga to beef up yung mga intelligence. Yung tunay na intelligence, hindi yung mga fake na intelligence report. Mga build-up of cases. Itong kaso ni Anton Ke is very similar to the one reported to me just recently. Yung Esperanza case na tinapon din in the same place sa Rodriguez Rizal. Ito naman, dealer ng high-end luxury cars, yung mga tawag na mga Lexus, mga Alphard. Pinatay din yan after payment of three ransom na. 3 beses na nagbayad. Kailan yan, Ma'am Tessie? December December lang, 2024. So anong ginagawa ng police? Itong case na to, ang dami-daming leads na binigay. Tama po kayo, no? Teka, kunin ko reaction ninyo dito sa banner story ng Manila Times. Nakalagay revenge, not ransom behind Kes murder. Ano po yun? Ano pong hindi raw po ransom kundi paghihigante ang motibo nung nangyari doon kay Mr. Ke. Siguro yung nagsulat niyan o yung nag-report niyan, mag-aral din ng psychology. Ang revenge is pag may makukuha ka. Revenge is too luxurious. Yung talagang naatraso ka, ni-rape yung anak mo and everything.
Papayin mo, maybe revenge dun sa abduction, pero revenge enough to kill the victim. Ako, siyempre, we cannot rule out. Kaya nga, yan ang hirap talaga sa mga pulis. Why are you revealing so much details na hindi pa naman kayo nakaka-background check? You are just giving the kidnappers an alibi. Kung totoo, di maganda, may leads kayo. Kung hindi totoo, binibigyan mo ngayon ng alibi. Parang, I saw a post of Ping Lacson. Sinasabi niya, may protocol naman dati kami na sinusunod, no? We work it out with him, nung kahit ng kidnapping. Tama may po. protocol naman on reporting. The police should not give details na hindi verified. Yes, opo. Tama po okay, kayo doon. Ma'am Tessie, may tiwala pa po ba kayo sa leadership ni General Marbil considering the series of kidnappings that happened under his watch? Ang kailangan siguro talaga, hindi lang Marville. You look at the entire law enforcement plantilla mo. How come they are not working as a team on the same page? No? Command responsibility. Ang dami nang nangyayari, no? Hindi lang tong sa kidnapping. Let us not single out. Let us find out talaga kung ano ba, hindi ba sila nagko-coordinate? Do they not share information? Remember, we were the ones who requested for an anti-organized crime task force led by Angelo Reyes. Bakit namin ni-request yan? Kasi the NBI is on its own, the police are on its own, the military are on its own, that includes ISAF, kanya-kanya. The prosecutor are on their own, the judge are on their own. No, walang nagbabaston na dapat coordinated ang efforts. Kaya kami humingi ng isang task force. Like AKG now, no? Hindi na siya task force Yeah, I am sorry to say this. It has failed in its work for the last 10 years. Nung ginawang AKG ang PACER, yung PACER is police Presidential Anti-Crime Emergency Response para hindi maging kidnapping. Task force siya. Focus siya sa kidnapping. So, pag walang kidnapping... Interagency, Interagency. Pag walang kidnapping, magpursige ka to case build up. Pero Ma'am Tessie, ito naging promotions naging promotions platform, palit ng mga personnel. The reason why po kung ba't namin tinanong yung tungkol dun sa do you still trust the leadership of the PNP, sinibak po yung hepe ng anti-kidnapping group na naman itong si General Elmer Ragay. Hindi pa ba kayo happy doon? Siguro kailangan i-overhaul nila yung buong system. Merong magagaling dyan na bakit hindi nila ilagay, no? Pero meron namang I don't know, no? Don't pin me down on those things. Pero the whole law enforcement agencies dapat talaga to be coordinated. Tapos yung AKG, siguro i-review nila kasi walang continuity. Palit ng palit lahat ng personnel. Every time na bago, hindi na nila natatandaan ano yung protocol na ginagawa when a kidnapping case is live. May apila po ba kayo sa Pangulo, ang Movement for the Restoration? May apila kayo kay Pangulong Bongbong Marcos? Siguro yung unang-una yan, you don't just look into sacking AKG. Look into what resources are being given to AKG.
ang dami-daming nagagawa namin with taser before Oo. na hindi kayang gawin ng AKG. It's very frustrating that you work with the victim, with the AKG, and then wala. Nakita yung car, April 3 pa, yung sasakyan. Hindi ngayon lang na-retrieve yan. April 3 pa yan nakita. They didn't even tell us sa MRPO. We could have helped. Tignan natin, may mga documents ba dyan? Ano ba yung dyan? Nobody got back to us. Walang nakipag... Ang huli na nakausap ni Anthony K. 3 Filipinos. Sino yung Filipino na yan? Huli niyang kausap during lunchtime. Okay. Panghuli na lang, Ma'am Tessie, kumusta ho ang Filipino-Chinese community ngayon? Laganap po ba ang takot dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito? Siyempre, they are rattled, no? Not only with the kidnapping, but with everything happening around them. Yung mga taga-Binondo, may lalabas sa kalye, hihinga ng papeles. Illegal Chinese ka ba? Just to extort money. Rampant yan. You're asking about General Marbil. He has to look into those things. Bakit pinagpeperahan ninyo yung mga Chinese? These are legitimate people. Until the Chinese answered him in Tagalog, Sir, hindi po ako taga-probinsya. Natawa na lang yung pulis. Mga pulis Maynila ho yan, Ma'am Tessie? Ano po? Mga pulis Maynila, sila nakakasakop dyan eh. I don't know kung pulis Maynila yan, pero naglalakad lang sa tulay, inakos sila, nasaan papeles mo? Illegal ba kayo dito? Buti nila, marunong sa Sir, hindi po kami taga-probinsya. Natawa na lang kasi syempre, yung marunong sumagot na hindi kami taga-probinsya, taga rito yun. Okay. Sagot niya, Sir, hindi kami lumaki sa probinsya. Yung exact na sinabi ni Alice ko. Sir, hindi kami lumaki sa probinsya. Actually, Ma'am Tessie, yung binabanggit nyo tungkol sa extortion, harassment, extortion sa mga, basta Chinese, nakakarating din sa amin, kaya walang confirmation. So, pulis lang po ba ang nag-extort? How about the PAOK? May naririnig kami na yun nga, kung saan nagpupunta yung PAOK, basta may Chinese, maraming Chinese. Mas maraming PAOK at merong NBI. So, tinanong mo yan, Tunying, ito talaga dapat. Bakit kasi ayaw ninyong mag-report? Gustong-gusto ko lang sabihin, it serves you right. Ayaw ninyong i-report kung sino Yung PAOK na nag-read, hindi na-report ito i-read niya. Yung isang umakyat. Ayaw siyang paakyat building administrator. Ang ginawa nung may-ari, nagbayad na lang. Huwag na kayong umakyat. This is purely residential. Wala pong pogo dito. I will assure you. Nagbayad na lang. So bakit you are enabling these bad elements? You are giving them logistics to have more. Crime succeeds because good men do nothing. Ayaw nilang mag-report. So kuminsan gusto ko talagang sagutin, serves you right. Malaki ho yung, tulad ng binigay example, malaki ho yung ibinayad? Oh, malaki. Hindi malaki ang gustong ibayad. Malaki kasi yung hiningi. Malaki yung hinihingi. Magkano ho ang pinag-uusapan natin dito? Nakakainis Para lang hindi napasukin. Pinukwento nyo pa lang, nakakainis na Huwag mo na sabihin, may gagaya niyan. Tsaka malalaman kung alin yan. Kung aling building yung nag-report na yan. So, ang nag-extort po ay PAOK. PAOK. Tapos, Sus Mario Josep. Tapos may NBI. Yung parking attendant, NBI. Tapos yung pulis. Tapos may pulis.
Tapos police. Yung police yung nag-akos dun sa nag-aakos. tulay. Oh, na naglalakad. Nakakakampo ito. Nakakadismaya, nakakapanlumo. Pero wala eh. Kailangan talaga may mag-ulat nito. And this should be brought to the attention of the President himself. Kasi paok na to eh. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Paok na to. Ay nako. Ma'am Tessie, pasensya na po sa... Ko, kasi kung hindi sila mag-report, paano kung nag-fake na agent yan? Paano kung may fake ID yan? Pwede, oo. Kapag hindi ka nag-report, I cannot even go back to the CCTV. I cannot do anything. Kung parang, siyempre, ang pinakita ng mga paok sila, it's so fear, hearing paok. It's so fear. Pero hindi kayo isolated. As you said, marami rin kayo naririnig na ganyan. Pero walang confirmation. Walang confirmation. Okay. Ma'am Tessie, salamat po sa inyong oras at sa update na ibinigay nyo sa amin. Magpa-follow up din ho kami sa iba pang mga government agencies. Salamat po. Thank you po. Si Ma'am Tessie ang sinang Movement for Restoration of Peace and Order.